Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is pag-uusapan natin yung pinakabagong labas ngayon ni Poco, which is yung Poco F7. Pero dahil medyo huli na tayo sa pag-upload, naisipan ko na baguhin muna yung content natin. Imbis na full review yung i-upload ko, is tututukan na agad natin yung kanyang performance, gaming test, and yung resulta ng mga benchmark. Pero syempre, quick specs muna tayo para alam naman natin kung ano ba yung meron dito sa Poco F7. So meron siyang 6.83 inches na AMOLED display na capable din ng 120Hz na refresh rate. Hindi siya katulad ng Pro at Ultra variant na pwede nyo i-switch from Full HD to WQHD. Itong Poco F7, kung ano siya, yun na yun. Pagdating naman sa chipset, meron tayo ditong Snapdragon 8S Gen 4. Meron din siyang 12GB na RAM and 6500 mAh na battery capacity. Na-capable din pala ng up to 90 watts na charging. Yun nga lang ang isa sa pinaka nire-request natin sa Poco, which is yung bypass charging, wala pa rin. Ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, diretso na agad tayo sa performance and benchmark. So meron tayo dito sa Wildlife Extreme Stress Test na nakuhang best loop na 4,510, lowest na 3,384, giving us a 75% stability. So para sa akin, ang pinaka-stable pa rin dito na nagamit ko sa lineup ng Poco F7 series yung Ultra version. Pero ito is usapang benchmark lang naman. Pagdating naman sa real-life gaming or pag naglalaro talaga tayo, iba na yung usapan doon. Pagdating naman sa Antutu, meron tayo ditong 1.8 million points, pero nakita ko sa YouTube may mga iba na nakakuha ng 2 million, may mga nakakuha ng 2.1. So iba-iba, and iba-iba din kasi ng version ng Antutu na ginagamit. Now simulan na natin sa gaming. Unahin natin dito sa Mobile Legends, which to be honest, no, medyo matagal akong di nag-Mobile Legends, and naiba pala yung settings dito, no? Yung frame rate hanggang super lang, pero hoping in the future magkaroon din ng ultra. Syempre, ano bang i-expect natin dito sa Mobile Legends kundi smooth at lag-free na experience. So even may clash at madaming nangyayari sa screen natin, stable yung FPS natin between 88 to 90 FPS. So even Mobile Legends to, ang pinaka-tinitignan natin is kung optimized na ba yung chipset niya para dito. Kasi may mga na-try din ako na malakas naman yung chipset, pero may mga time na bumabagsak-bagsak yung FPS niya. Not because hindi kaya ng chipset, kundi hindi lang optimized pa. Ayan no, 18-0. Para naman sa next game natin, magyayabang ako ng konti kasi meron ako ditong bagong skin. Sa pagdating sa settings, meron tayo ditong graphic quality na max and frame rate to max din, or pwede natin ilagay to graphic quality na medium and frame rate to ultra. And confident akong masasabi na napakaganda ng naging gaming experience ko dito sa Call of Duty Mobile gamit itong Poco F7. And dahil may bago nga akong skin, nakapag-grind ako from veteran to grandmaster within only a few days. Meaning mga kaboom, no, wala akong naging problem sa gyroscope. Very competitive din ang touch sampling rate, which is 480Hz. So syempre, mas mataas pa rin sa mga gaming phone. Pero kaya niya ding umabot ng instant touch sampling rate na 2,560Hz. And syempre nakakadagdag talaga sa experience yung kanyang almost 7 inches na display, AMOLED na display, na may HDR10 Plus support, and up to 3,200 nits na peak brightness. And syempre dahil nga Poco F7 yung gamit natin, MVP ulit tayo. Dito sa Genshin Impact, by default is nakalagay siya sa high, and normally yun yung mga recommended, pero tinry ko siyang ilagay sa highest, then 60 FPS, then boom! Dito sa Inazuma, which is map ng Genshin Impact na madaming nangyayari since tuloy-tuloy yung lightning, tuloy-tuloy yung pagkidlat, and yung FPS natin nasa 58 to 60 pa din. During encounter naman sa open world map is pinakamababa ko nakita 55, and para sa akin okay na okay pa din yun. And mas ramdam yung pagka-smooth niya pag mga domain. Syempre, mas limited lang naman yung kailangan niya i-render. Nakakatuwa lang dahil sa gantong price range, pwede ka nang makapaglaro ng ganto ka-demanding na game gamit yung mga global smartphone. Syempre, pag mga China ROM, iba yung usapan. To be honest, dito pa lang, Genshin at highest settings, parang tapos na yung usapan. Kung kaya niyang i-handle to, of course, dapat kaya niyang i-handle yung ibang games. Since hindi naman sila ganun ka-demanding katulad nito, ang usapan na lang is gaano ka-optimized yung other games. Itong next game bagong launch lang, bagong labas lang, and ito mismo yung araw na nag-launch siya. So hindi ko alam kung ano yung magiging performance niya by the time na nire-record ko. So good thing is may graphical settings na agad siya na available. So tinry ko na isagad lahat ng settings dito.
And mukhang okay naman siya. Nung inumpisahan ko yung game, wala talaga akong idea kung magiging graphical intensive siya or para magiging talagang parang casual game lang. Pero after playing the game for a while, umabot na ako ng level 26 and I think more on casual lang siya. Hindi siya sobrang bigat na game but still sa mga Marvel fans na gustong laruin yung game na to dito sa Poco F7, may enjoy nyo yung full graphics dito nang hindi naglalag or nagkaka-problem dito sa phone na to. Isa pang bagong game and at the same time high demanding game din is itong Grid Legends. So kumbaga ito yung successor or ito yung sumunod sa Grid Autosport. Currently konti lang din yung devices na sinusupport niya. Ang daming capable phones na hindi siya ma-download kasi nga currently hindi pa siya sinusupport ng developer. And walang ibang way para ma-download to kundi antayin nyo na yung device nyo ay maging fully supported din. Actually, itong Poco F7, weeks ago, hindi ko mapatakbo tong Grid Legends. Talagang nagfo-force close siya every time na ino-open ko. Nag-try lang ulit ako and ayun, ngayon gumagana na siya. And also pala yung game na to katulad ng Grid Autosport, by default, yung graphics mode niya hanggang 30 FPS lang and yung performance mode niya hanggang 40 FPS lang. Pero pag marunong kayo is may iti-tweak lang kayo sa files niya para mapalitan natin yung 30 and 40 FPS and pwede nating gawing 60 FPS. Kasi kaya naman ng phone na to and mas may enjoy ninyo maglaro. Ito bagong game na naman, so ang daming bagong game ngayon. Crystal of Atlan, so nagtry ako nito and ginawa kong 3D act camera para may pagka-Genshin yung ating view. Pagdating sa settings, tinry ko siyang isagad lahat to very high. Frame rate, nilagay ko sa 60 FPS, then yung image resolution, nilagay ko sa very high. Pero to be honest, no, hindi ako masyado makakapag-comment pa sa kanya kasi sobrang early part pa ako ng game dito. Pero ayan, no, makikita nyo, nagda-drop tayo ng 42 FPS pero I think nasa optimizations na siya and kung paano nag-work yung pagre-render dito sa game. Kasi once na pumasok naman na tayo sa mga dungeon, di ako sigurado kung dungeon ba yung tawag sa mga ganito, pero once na pumasok na tayo, mas nagiging stable na and smooth yung gaming experience. Kahit na gumagamit tayo ng madaming skills, kahit madaming effects na nangyayari dito sa screen, nasa 60 FPS pa rin naman yung ating frame rate. Ngayon ito medyo bago-bagong game, lumabas ata to mga around 2 months ago and isa sa pinaka-trip ko ngayon na FPS games. So ito guys yung Delta Force and pwede natin ilagay up to 120 FPS pero naka-standard lang yung quality which is maganda pa rin niya to be honest. Then pwede natin ilagay to ultimate yung quality. Then ultimate din yung frame rate. So parang 60 FPS siya na mas stable, parang ganun. Sa mga hindi pa nakakaalam nitong Delta Force is FPS game siya na very similar talaga sa Battlefield. Pero kung Call of Duty Mobile lang inilalaro mo, similar naman siya sa Ground War. Tapos sa maganda pa dito, Garena yung publisher niya and at the same time, TiMi yung developer which is under Tencent din I think. Kaya talaga namang may experience na yung developers na gumagawa nito and mararamdaman nyo yung pagka-optimize ng game performance. Unlike ng Call of Duty Warzone which bago pa sila nag-shutdown, paulit-ulit ko nang sinasabi during gaming test natin na ayokong sinasama yung Warzone, hindi naman dahil mabigat yung game, kundi sobrang unoptimized talaga nung game. Even gaming phone talagang sobrang umiinit sa kanya. Itong Delta Force is walang ganong problema. I think ang magiging problem lang niya sa umpisa, napakadaming bots. Pero pagdating naman sa mismong gameplay and performance niya, sigurado mag-e-enjoy kayo dito. Then para sa last game natin, Withering Waves, tinry ko isagad din lahat ng settings. Then yung frame rate, syempre nilagay ko sa 60 FPS. Take note lang din pala na very early part lang din ako dito ng game. So hindi ko alam kung may magiging demanding part pa sa later part ng game. Pero dito, kung may naglalaro sa inyo nitong Withering Waves, sa early part ng game, umaabot lang tayo ng around 45 to, yan, minsan nagsi 60 FPS din naman. And para sa akin yung game na to, naging maganda rin yung improvement niya sa optimizations kasi dati may mga phone akong na-try na nasa around 2 million points din pero medyo hirap siya dito. Bumabagsak pa ng 30 FPS pero ito mas stable and mas smooth na siya. Pero dito sa Poco F7, ito na yung I think pinakakaya nitong frame rate na ma-reach. Kung gusto nyo yung mas smooth, yung talagang stable siya na 60 FPS, kailangan may mga i-tweak tayo, kailangan may mga i-adjust tayo sa settings. Like yung graphics niya, pwede natin gawing medium para mabawasan yung pagkakaroon ng mga frame drops.
So yun lang guys, talagang very solid itong Poco F7 and talagang sulit yung pera nyo dito. For a global variant, for a global phone, talagang bang for a buck siya. And kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga benchmark test natin, medyo mababa yung stability, medyo may pagkainit siya. Pero pagdating naman sa real life gaming, I suggest na pag yung mga high demanding talaga and gusto nyo maglaro ng tuloy-tuloy, gamit lang kayo ng phone cooler, okay na yan. And ayun lang guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.